Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Salamat po sa ating mga memory verses. So, buhay ang salita ng Panginoon. Ano po? So, ito pong ating pagkain sa araw-araw sa ating espiritu. Pagka hindi po tayo founded at higit sa lahat ay fed ng Biblia, so tayo po ay manghihina at tayo po ay lalo pang mga lalayo sa Panginoon. But na biyaya po ng Diyos, so tayo po ay patuloy na binibiyayaan po ng Kanyang banal na salita upang hindi lamang natin malaman ito at isa ulo, kundi tayo po ay patuloy na hubugin ng Kanyang salita patungo sa ating Panginoon upang maging kawangis natin ang ating Panginoong Jesus. Okay? Salamat po sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong exhortation. At ngayon po ay pagpapatuloy natin yung ating series about the gospel concepts. At tayo po ay nasa pampito, sir? Second to the last na gospel concept. So, samahan niyo po ako sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Yung akin pong memory verse. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Okay, basahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po ay manalangin, aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po na kami nagpupurit, nagpapasalamat sa minsan pang pagkakataon na makarinig kami ng inyo pong salita. Na ito po ang aming gabay at patuloy na kalakasan po namin sa bawat araw. Ito po ang kanlungan namin sa panahon ng mga pagsubok. Ito po ang patuloy na reminder ng inyo pong loving kindness and mercy sa amin pong mga buhay. Kaya hawakan niyo po ang inyo pong lingkod na gagamitin para po sa paghahatid ng inyong salita. At patawarin niyo po ako sa akin pong mga kasalanan, Panginoon. At patuloy po, ikaw po ang maitaas namin sa lahat ng aming gagawin. Hindi lamang sa aming pakikinig, kundi sa amin pong pagsunod sa inyo pong mensaheng ito, Panginoon. Kung paano po dapat namin ibahagi ang kaligtasan na tinanggap din po namin mula sa iyo. Kung paano po dapat kaming maging isang mensahero ng inyo pong mabuting balita sa mga taong wala pang kaugnayan sa iyo. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So muli po mga kapatid, ang ating pong makikita ho sa ating exhortation is about the gospel concept, kung paano po tingnan ng isang ebanghelista or isang evangelist ang mabuting balita. So, bilang tayo po ay servant at tayo po ay katiwala ng ating Panginoon ng kanyang salita, so tayo po ay merong responsibilidad na hindi po natin dapat baliwalain at dapat isang tabi bilang tayo po ay isang servant ng Panginoon. And that is to preach the gospel upang tayo po ay mangaral ng mabuting balita. So, consistent po ito sa ating theme ngayong taong ito. Di po ba? All things for the gospel. Amen? So, hindi lang tayo nakikinig ng Bible study, kundi nandun po yung ating kagustuhan na sa taon ding ito, tayo po ay gagamitin ng Panginoon para po sa paghahatid ng mabuting balita. So, sa kaanumang paraan, ay may present po natin ang mabuting balita. Kaya mahalaga po, ito pong tinatawag nating concepts or gospel concepts upang mas maliwanag po nating maiparating sa mga tao ano ba ang dapat niyang malaman mula sa salita ng ating Panginoon. So last Monday po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-Bible study. Yun pong kapatid ni Sister Hazel. At siya po ay papalipad na nung gabing yon. The night before ay lilipad na po sila papunta ng New Zealand. Ano po? So
Biyaya po ng Panginoon ay nagkaroon po ng time ang pamilya po yung si Ma'am Michelle, saka po yung kanyang mister. At salamat din po sa Panginoon. Ano po, dahil nandun po yung kanilang katuwaan at yung open, sila na nakinig po ng salita ng Panginoon. And ang nakakatuwa po is yung pagkakataon. Kasi hindi basta-basta tayo nabibigyan ng chance na magkaroon po ng opportunity to share the gospel. Kaya igab po natin yung opportunity na atin pong buksan, ang atin pong mga bibig o ang atin pong mga labi para po ipahayag ang salita ng atin pong Panginoon. Gaano man kalayo sila sa Diyos, gaano man ka salimuot ang buhay na kinakaharap nila, isa lang ang sinasabi ng Biblia, lahat po tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Lahat po tayo ay makasalanan na kailangan pong makakilala sa Panginoon. Kaya isang opportunity, na dapat po nating ipagpasalamat. So again, our gospel concept that we're going to study tonight is about faith. At ito pong pananampalataya ay kinakailangan maintindihan po natin in light ng salita ng ating Panginoon. And our objective tonight sa ating pong exhortation is to graciously present the gospel by looking at it as all of God's grace. So hindi po natin titingnan ang mabuting balita in a way na ito ay gantimpala doon sa taong ating sinisiran. Kung siya man ay mabuting tao, kung siya man ay taong devout, kung siya man ay taong moral, so hindi po ibig sabihin na nakarating ang mabuting balita sa kanila as a reward ng kanilang pagiging mabuti o ng kanilang pagiging moral. Kaya kailangan may parating po natin, may present po natin ng buong linaw ang mabuting balita sa kanila. Kaya nga, from number 1, makikita po natin that kailangan nilang makilala kung sino ang Diyos, specifically the holiness of God. Kinakailangan malaman nila ang kabanalan ng Panginoon. And then next is man, that we are created in the image and likeness of God, na tayo ay hindi basta lamang nabuhay sa mundong ito na aksidente, kung paanong ang mundo daw at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng ng umiiral ay basta lamang nagsimula sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog. So, hindi po. Because the Word of God says that we are created. Tayo po nilikha ng Panginoon. Next is sin. So, kailangan malaman ng tao na siya isang makasalanan. Gaano man siya kabuti sa harapan ng tao o ng kanyang kapwa, siya ay isang makasalanan. Sapagkat in the garden, so nakita po natin ang tao po ay sumuway sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So that's the fourth gospel concept. And sa kabila po nito, nakita po natin ang probisyon ng Diyos upang ang tao ay hindi tuluyang mapahamak. At ito ay si Kristo. So that is the fifth, di ba? The fifth gospel concept. And last Wednesday naman, ang atin pong pinag-aralan is the cross, the work of Christ. So hindi lang ang person ng Panginoong Jesus, ang essential sa mabuting balita na dapat nating kilalanin, kundi ang ginawa ng ating Panginoon Jesus para sa atin. Upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At ngayon po sa ating pambito, matapos nating makita ang persona at ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, Diyos na nagkatawang tao, ano pa ang dapat nating malaman at makita sa mabuting balita? Yamang ang kaligtasan ay sa Panginoon. Since salvation is of the Lord, what shall we do? So, bilang tayo po ay isang tao, kahit tayo isang Kristiyano, ano dapat ang maging response natin sa sinasabing ang kaligtasan ay sa Panginoon? So, wala tayong part sa kaligtasan. Kahit ang ebanghelista ay hindi nakapagliligtas. Hindi ibig sabihin na dala niya ang mensahe ng kaligtasan, may kapangyarihan siyang magligtas ng kanyang sinisiran. Kailangan ito ang ma-instill sa atin, mga ebanghelista ng Panginoon, that salvation is of the Lord. That's why, ano ba ang dapat isa-isip ng isang ebanghelista habang ipinipresent niya ang Panginoon bilang kaloob ng Diyos para sa ating kaligtasan?
So what shall the evangelist of the Lord say to the unbeliever after presenting Christ in His person and work as the gift of God for our salvation? Ano ba ang hinihingi or inoo, kumbaga pinananawagan ng mabuting balita that He was died and was buried and rose again on the third day? So ano dapat ang magiging tugon ng tao? So ito yung ating pampito, di ba? And that is faith o pananampalataya. So doon po sa text na ating binasa kanina, very familiar text, ano po, Ephesians 2:8 and 9. So may tatlong katotohanan po tayong makikita about faith. Na sinabi po dito sa talata, "For by grace you have been saved through faith." Yamang sa kagandahang loob ng Diyos o dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kung kaya't kayo ay naligtas. It's not because that you have the capacity, you have the ability to save yourself from condemnation, but it is by grace. Ito ho ay kagandahang loob ng Diyos. Kaya sa ating unang punto, makikita ho natin, faith involves a complete reliance on divine accomplishment. So, hindi ho natin matatawag na pananampalataya ang hindi paghilig o pagtitiwala ng buo doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi ho yan ang tunay na pananampalataya. Kaya marami hong pananampalataya nangalat po sa iba't ibang panig ng mundo at kahit dito sa ating lugar. They believe na sila ho ay nasa Panginoon dahil sa paraan ng kanilang pananampalataya, sa pamamagitan ng kanilang religiosity o ano pa mang gawa ng tao. Pero, makikita ho natin, so ito yung matalas na depensa ng salita ng Panginoon. Kung ano ba ang konsepto ho ng pananampalataya o ano ba ang katotohanan patungkol sa pananampalataya. Kaya dito makikita ho natin, it involves a complete reliance. Hindi lang ikaw nagtitiwala sa Panginoong Hesus, kundi buo mong ipinagkakatiwala sa Kanya ang iyong buhay. Ang ginawa ni Kristo para sa iyo, ang Kanyang kamatayan sa krus, ay buo mong pinagtitiwalaan upang ikaw ay maligtas. So ito po yung sinasabing pananampalatayang nakapagliligtas. Amen? Amen. Kaya dapat maliwanag mo sa atin na hindi ho ang big sabihin ng faith is just believing. Naniniwala ka sa ginawa ni Kristo. Naniniwala ka doon sa katotohanan na siya ay nagkatawang tao at namatay at muling nabuhay. Kinakailangan nandun yung ating complete trust sa ginawa ng Panginoon. So again, the Bible says, the text dito po sa ating binasa, "For by grace you have been saved through faith." So the word grace, sabi nga, ito po ang nagsisilbing salita na nagpapaalala na hindi ho nakapagliligtas ang kahit ano nagawa ng tao. The word grace negates all attempts to earn salvation. Lahat ng pagsusubok o kumbaga ay trial na ginagawa ng tao para siya ay maligtas. Ito ho ay pinasusubalian ng salitang kagandahang loob ng Panginoon. Okay? That's why it is simply summed up in one word, and that is the word grace. Because the word grace means the bestowment of blessing to the undeserved. This is God's bestowment of blessing to the undeserved. Hindi ho ibig sabihin na deserve ho natin kaya tayo naligtas, of course. Lagi po nating nagiginig sa ating Bible study na we deserve to be punished, we deserve to be condemned. Pero ang Panginoon ho natin is a gracious, merciful, and loving God. Siya'y mapagbiyaya, mahabagin, at maibiging Diyos. Kaya ito po ay kagandahang loob na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Hindi dahil may nagawa tayo, may naimpok tayo, o may nai-offer tayong mabuti sa Kanya,
At siya ay nalugod sa ginawa natin. Kaya ibinigay niya ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan. But here it says, this is bestowment of blessing to the undeserved. We do not deserve this. Hindi ho natin deserve na tayo po ay maligtas. Dahil tayo marumi at masama sa harapan ng Panginoon. Christ's work at the cross is enough and the only way for us to be saved. Bakit? Sabi dito, why should I say that faith must be added by any human activity? So bakit kailangan pang dagdagan ang pananampalataya kung ang titingnan po natin ay ang paniniwala na hindi mula sa Biblia? Pero ang paniniwala ho ng isang tunay na nakakilala sa Diyos, siya ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang. It's all of the grace of God. Kaya ito po ang ating i-emphasize sa mga taong subsob sa kanilang aktibidad, sa kanilang kasipagan, sa pag-aakalang ang kasipagan nila ang magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Ito ay pagbabaliwala sa ginawa ng ating Panginoon. Sapat ang ginawa ni Kristo sa krus. That is number 1. It involves a complete reliance on divine accomplishment. He said, it is finished. Amen? Pinagtagumpayan ng Panginoon at natapos niya ang bagay na magliligtas sa atin. Number 2, faith involves a constant denial of human achievement. Because kung itutuloy po natin sa verse 8, sabi dito, this is not your own doing. It is the gift of God. This is not your own. This is not my business. Okay? This is not my achievement. Hindi ko to trabaho. At wala akong kakayahan sa bahaging ito dahil ito ay gawa ng Panginoon. That's why this is a complete or constant denial. Which means, hindi lang nagtatapos sa panahong narinig natin ang mabuting balita, ang patuloy nating pag-deny o what we call that, yung pagtatwa natin sa ating sarili para sa kaligtasan. Lagi nating inaalala na tayo'y naligtas sa gawa ni Kristo at hindi sa ating gawa. Kaya kung tayo man ay taong mapalad na nagagawa natin lahat ng ating gustong gawin, hindi dahil deserve natin. Di ba? Yan po ay biyaya po ng ating Panginoon. Same sa kaligtasan. Kaya kung tayo ho, taglay na natin ang kaligtasan, sabi dito, we live with a life of self-denial. Patuloy nating dinideny ang ating sarili sa bagay na ang Diyos ang gumawa at ang Diyos ang nagkaloob. Again, this is not your own doing. Okay? Though man has the will to save himself, no human work can save him. Bagamat mayroon siyang kalooban na iligtas ang kanyang sarili, pero wala siyang kakayanang iligtas ito o iligtas ang kanyang sarili. Because this is not our business. Ang Panginoong Hesus lamang po ang namatay sa krus. At namatay na walang kasalanan, na hinihingi ng katarungan ng Diyos. Di ba? Kaya kung halimbawa, sa isang tao, ang kanyang pagtingin pa rin ay para sa kanya, may kakayanan siya, itinuturing niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang katumbas nito ay pagsamba sa kanyang sarili, sapagkat walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. Okay? That's why, again, it involves a constant denial of human achievement. Kung meron mang achievement tayong nagawa, biyaya ng Panginoon. Kahit labas ho sa kaligtasan. How much more sa kaligtasan? Hindi ho gawa ng tao at tagumpay ng tao, kundi tagumpay ng Panginoong Hesus. Amen, mga kapatid?
So, patuloy nating isa-isip, that this is the faith, na ipinapangaral po natin sa mga tao. Nananawagan ng sakdal, o kumpletong pagtitiwala, a complete reliance. And also, constant denial, tuloy-tuloy na pagbabaliwala sa ating sarili, bagay na ang Diyos lang ang may kakayanang gumawa. At ang pangatlo po natin, it involves a confident assurance of that divine accomplishment. Verse 9, makakita po natin, not as a result of works. Hindi ito bunga, hindi ito byproduct ng ating gawa. Dahil kung ito ay byproduct, of course, ano ang inclination ng tao? Magmalaki o magmataas. Diba? Kaya, so that no one may boast, this is not about the work of men, and no work of men, walang gawa ng taong makapagliligtas. Gawa lang ng Panginoon. It is a matter of a firm assurance in the work of Christ or a false assurance in the human enterprise. So, meron tayong dalawang assurance. Firm or false. Is your assurance firm because ikaw ay nagtitiwala sa ginawa ni Kristo? Or a false assurance dahil ang pinagtitiwalaan mo ay hindi si Kristo? So ito yung ating dalawang subpoint, mga kapatid. Ano po? Firm assurance is founded by Christ's humility to the uttermost. Again, it is founded by Christ's humility. Our firm assurance. Yan po ang ating pananampalataya. Sinabi po ng Philippians, di po ba? Philippians chapter 2 verse 7. Ano pong sabi dyan? He emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sukdulan ang pagpapakababa ng ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya ang ating tinitingala ay ang pagpapakababa ng ating Panginoon. That's why our assurance is firm and certain. But false assurance is founded by human pride and sin. That's why not as a result of works so that, di po ba? So that no one may boast. Kaya sana yung assurance natin, kung tayo isang ebanghilista o tagapangaral, ay assurance mula sa ginawa ng Panginoon. Otherwise, hindi tayo totoong lingkod ng Panginoon. Okay? Kaya again, it's a matter of having the firm assurance or a false assurance. It's a confident assurance of the divine accomplishment. Ito po ang pananampalataya na nakapagliligtas. Hindi lang basta tayo naniniwala o tayo ay nagsasabing, ako'y may pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang practices ay ibang-iba sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Hindi maaaring ang isang tunay na Kristiyano ay hindi mabago. Dahil dito pinatutunayan kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa Kanya. Hindi maaaring hindi po, mga kapatid. Okay? So these are the 3 points na makikita po natin, na mahalaga po nating malaman at patuloy nating tandaan patungkol sa pananampalataya na ipinapangaral po ng banal na kasulatan. So what faith should the evangelist of Jesus preach? Anong pananampalataya ang dapat ipangaral ng tunay na ebanghilista ng Panginoon? A faith that is scriptural or a faith that is scripted by a sinful mind? Ito ba ay pananampalataya mula sa Biblia, hiwaga ng ating Diyos, o pananampalatayang scripted o imahinasyon o bunga ng kaisipang makasalanan? At ang pananampalataya na nanawagan, sabi dito, sa tunay na pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan, o pananampalataya
na nagpo-promote ng tinatawag nating pride o ng pagiging mapagmataas. A faith that calls for genuine repentance or a faith that promotes pride. Anong pananampalataya ang dapat nating ibahagi sa kanila? Again, brothers and sisters, ito ho ang salita ng Panginoon. The gospel calls for humility. The gospel calls for true reliance, surrender of our lives at the feet of the Lord Jesus. And kung tayo po ay isa ng ganap na ebanghelista, tayo maging tapat sa pangangaral ng mabuting balita. Huwag nating hayaan na sa paglipas ng panahon, mas nagiging, sabi nga, emotionally based ang ating pag-share. Or na nahahaluan na ng mga biases at philosophies ng mundo ang ating gospel. Huwag sanang dumating sa pagkakataong ito. Nawa ang dumating sa kanilang mga tenga ay ang mabuting balita na ipinangaral ng mga apostol mula pa nung panahon ng ating Panginoong Hesus. At yan po sana ang mamutawi sa ating mga bibig. Hindi kung ano ang nakikita natin na hindi mula sa salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So this is very important. Kailangan nating patuloy na saliksikin ang ating mga sarili. Tunay ba ang aking pagkakilala sa Panginoon? At tunay din ba ang mensahe? Di kalidad ba ang mensaheng aking naibabahagi sa mga tao? Kaya alalahanin po natin na ang pananampalataya ay hindi likas na nasa atin. Remember our text ng ating church, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ito'y mula sa Diyos. Ito'y mula sa kalangitan na biyaya din ng Panginoon. Kaya sabi doon, it is a gift of God. Okay? We are saved by grace through faith. At lahat ng ito ay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo pong biyayang kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong biyayang pananampalataya. Na ito din ang aming pong maibahagi sa mga tao na wala pa sa iyo. Na hindi kami maging kasangkapan ng ikapapahamak ng mga taong aming babahaginan ng iyong salita, kundi maging instrumento kami ng inyong pong pagdiligtas. Maging tagapagsalita kami ng salita ng inyong kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na matapat po naming maibahagi ito sa kanila. Ano man po ang sitwasyon namin sa buhay, hindi po ito bagay na kami po ay manlupaypay at manghina sa amin pong pananampalataya. Kaya patuloy na magpatibay ito sa amin, sa buhay namin, bilang inyo pong mga lingkod. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.